Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, July 9, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Pamahalaan nakahanda na para sa Super Typhoon Inday. Ang latest sa lagay ng bagyo, tutukan. Ashfall mula sa Bulkang Canlaon, umabot sa ilang bahagi ng Cebu. Prepare for Typhoon Inday. Duterte Chief of Staff Zulaika Lopez may hirit sa pagsulpot sa Senado. Mahigit 2.3 milyong balota para sa BARM elections sinimulan ng iimprenta. Defense Secretary Gibo Teodoro pumalag sa pahayag umano ng Chinese scholars na bahagi ng Taiwan ang Batanes. At sa balitang showbiz, Catherine Bernardo impressed sa kanyang Madame Tussauds wax figure. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nananatiling malakas ang bagyong Inday habang kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa silangan ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posible pa ring makaranas ng malalakas na ulan at malalakas na hangin ang ilang lugar kahit nasa labas ng forecast cone o yung hindi direktang daraanan ng bagyo ang bansa. Dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Inday, inaasahan ng malalakas na hangin at ulan sa malaking bahagi ng bansa hanggang Sabado. May gale warning din sa Hilaga at silangang seaboards ng Luzon, gayon din sa silangang seaboard ng Visayas, kaya hindi pinapayagan ang mga mangisda na maglayag sa ngayon. Batay sa track forecast, posibleng pinakamalapit si Inday sa extreme Northern Luzon mula gabi ng Biyernes hanggang Sabado ng umaga. Inaasahang tutungo ang bagyo sa Southern Islands ng Japan at posibleng dumaan malapit sa hilagang baybayin ng Taiwan. Posible namang lumabas ang bagyong Inday ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga o hapon. Kaya naman ingat po tayong lahat mga ka-A to Z. Ininspeksyon ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang mga food packs na ipamamahagi sa mga pamilyang posibleng maapektuhan ng bagyong Inday. Ipinakita rin ng kagawaran ang bagong disenyo ng mga modular tent na gagamitin ng mga evacuees sa anumang sakuna. Ipakikita yan sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Everything comes with a easy-to-open can. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development para sa anumang pananalanta ng Super Typhoon Inday, kabilang ang mga modular tent na itatayo sa mga evacuation area. Alam niyo yan, family tents na yan, normally nakasalpak yan diretso sa lupa. So, ang hindi kasi desirable na nasa lupa yan dahil pag umulan nababasa yung lupa. Ikaw ba naman patulugin ka sa tent nga pero yung lapag mo lupa. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang masiguro ang kaligtasan at dignidad ng mga residenteng lilikas. Ganito na ang makikita sa bawat family at modular tent ng DSWD, ang UPVC flooring tiles na inilalagay sa loob nang maging maginhawa ang tutulugan ng bawat evacuee at hindi direkta ang lamig at dadaluyong ang tubig sa loob ng kanilang mga tent. May child-friendly spaces din sa loob ng mga evacuation site. Nakapreposition na rin ang mga relief supply sa mga regional warehouse at tiniyak ng ahensya na may sapat silang pondong pangkalamidad. We have 4.7 million of family food packs nationwide. At yan po ay nakakalat sa buong Pilipinas hanggang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Meron pa pong nasa central office, kaya may 644 million pa po tayo. At ongoing ang pag-replenish natin kasi dapat 3 billion po ang total standby fund ng DSWD. Naka-heightened alert na rin ng pambansang pulisya. Ayon kay Police Colonel Jonathan Abella, pinuno ng PNP Community Affairs Division ng DPCR, nakahanda sila para sa agarang deployment. Rescue equipments, patrol vehicles, communication assets,
and other emergency response resources have likewise been inspected and prepositioned in areas that may be affected. Nakikipagtulungan na ang PNP sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense at mga lokal na pamahalaan upang suportahan ang mga preemptive evacuation at siguruhin ang kaligtasan ng publiko. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tiniyak ng Malacanang na handa ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagsimula na ang DPWH sa paglilinis ng mga drainage sa ilang bahagi ng Metro Manila. Binabantayan naman ng DICT ang telco facilities sa bansa habang pinaghahanda ng Department of Health ang mga ospital sa mga lugar na posibleng maapektuhan. Ipinagutos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang full government response para sa paghahanda. Paalala ng Pangulo sa mga ahensya, huwag maging kampante at patuloy na bantayan ng galaw ng bagyo. Samantala, pumayag ang ilang malalaking mall operators na buksan pansamantala ang kanilang parking spaces para sa overnight parking simula ngayong Huwebes. Ito'y kasunod na rin ang pakiusap ng MMDA sakaling lumala ang panahon at kailanging iligtas ng mga motorista ang kanilang sasakyan mula sa baha. Mananatiling bukas ang mga parking space hanggang sa paglipas ng bagyo. Sa likod ng paghahanda ng pamahalaan, nagpapaalala pa rin si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na huwag maging kampante at bantayan ang takbo ng bagyong Inday. Nabalot ng takot ang ilang residente sa Benguet at La Union nang tumama ang isang pagyanig pasado alas 2:30 hapon ng Huwebes. Sa videos ng netizens, kita ang mga tao na dali-daling lumabas ng mga gusali patungo sa mga lansangan dahil sa lindol. Pinakamalakas ang naramdamang intensity 5 sa summer capital Baguio City, kaya naman kinansela na ang pasok sa hapon at gabi doon. 7 mag-aaral din sa naturang lungsod ang kinailangang i-monitor at bigyang lunas ng Philippine Red Cross matapos tumaas ang emosyon na nagdulot ng anxiety at hika. Naitala ng PHIVOX ang epicentro ng lindol, 9 kilometro mula sa Tuba, Benguet. May lalim itong 10 kilometro at tectonic ang origin. Sa kabila ng pagyanig, ayon sa ahensya, walang inaasahang pinsala o aftershock mula rito. Umabot sa ilang bahagi ng Cebu ang ash fall mula sa katamtamang pagsabog ng bulkang Canlaon Huwebes ng umaga. Ayon sa PHIVOX, pumutok ang bulkan halos 10 minuto bago mag-alas 6 ng umaga at tumagal ng humigit kumulang 1.5 oras dahil sa hangin natangay ang volcanic ash papunta sa Western Cebu. Kinumpirma ng Cebu Provincial Government ang ash fall sa Toledo City, Pinamungahan at Aloginsan. Dahil dito sinuspindi ni Toledo City Mayor Marjorie Perales ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools, maging ang trabaho sa mga opisina ng lokal na pamahalaan. Magpapatuloy naman ang essential at emergency services sa ilalim ng skeleton workforce, habang pinapayuhan ng mga residente na manatili sa loob ng bahay kung hindi kailangang lumabas. Perfect score ang markang ibinigay ni Lead House Prosecutor Jervil Luistro sa prosekusyon sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan inusig ang akusasyon sa banta umano ng bise laban sa Pangulo at sa First Family. Samantala, sumipot naman sa Senado ang Chief of Staff ni VP Sara Duterte na si Zuleika Lopez na ipinatatawag bilang testigo sa susunod na linggo. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Isang araw matapos ibandera ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court ang maluhaluhang online video ni Duterte Chief of Staff Zuleika Lopez. Dumating mismo sa Senado si Lopez at dinumog ng media. Prepare for Typhoon Inday. Yan lang ang reaksyon ni Lopez nang hingan na reaksyon ng media kung ano ang dahilan ng pagpunta niya sa Senado. Kinumpirma ng Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. ang pinag-usapan nila ni Lopez.
Like, ilan daw ba ang guest na pwede lang, ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guest ng defense? Sabi ko, we previously communicated with the defense panel that they have 45 seats. Gayun din ang paglalagay ng sarili nilang kagamitan sa designated holding rooms ng depensa. Nothing about the case was discussed. Si Lopez ang isa sa pinadalhan ng sabpina ng impeachment court matapos silingin ng prosekusyon para may presenta bilang testigo Martes, July 14. Nagsilbi rin Chief of Staff noon si Lopez na maging kalihim ng Department of Education si VP Sara at bahagi ng online media briefing kung saan binitawan ng Vice Presidente ang mga banta umano nito sa Pangulo at ilang miyembro ng First Family. Kaya tanong ng media kay Bantog kung siya mismo ang nagbigay ng sabpina kay Lopez. That would not have been proper of me. Unang-una, ang ano naman dyan is the Sergeant at Arms who will do the service. Hindi naman napag-usapan sa pulong ng dalawa kung dadalo ba si Vice President Duterte sa Martes kung kailan ihaharap ng prosekusyon si Lopez na testigo. Sinabi naman ng impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol na obligadong tumalima ang sinuman sa ipadadalang sabpina ng impeachment court dahil ang pagbaliwalaan niya sa sabpina ay posibleng mauwi sa contempt. Sa pagtatapos naman ng unang sigwada ng impeachment proceedings ngayong linggo, pinapurihan ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro ang prosekusyon sa mahusay anyang paglatag nito ng ebidensya. Perfect 10 din anya ang markang ibibigay sa prosecution. We are happy as well because we honestly believe na hindi nila na-debunk ang testimony na nailatag na during the direct examination. As a matter of fact, no, without dwelling into the specific of the merits, no, pero yung mga question ng defense did not establish anything that will destroy the testimony that has been presented during day 2 of the impeachment trial. Puna pa niya sa depensa. Wala pa po tayong nakikitang responsive na sagot dun sa allegations mismo ng offenses. Una lang sinabi ng depensa na kontento ang bise sa paraan ng kanilang pagtatanggol at pag-iit na walang nagawang impeachable offense ang pangalawang Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Iginingit ng Malacanang na wala umanong Oplan Romanov na maaaring gamiting dahilan para bigyang katwiran ang assassination remarks ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, tinukoy ng Defense Counsel na si Mark Vinluan ang umano'y unauthorized o hindi otorisadong surveillance operations o pagmamanman laban sa Vice Presidente na anya'y nagdulot daw ng security threat sa kanyang pamilya. Diin naman ni Castro, hindi maaaring gamiting palusot ang pagiging ina o pagiging vice-presidente kung ang usapin ay banta sa buhay ng Pangulo. Sinabi rin ng palasyo na nasa kampo ni Duterte ang responsibilidad na maglabas ng ebidensya patungkol sa umano'y Oplan Romanov. Ayon pa sa palasyo, hindi makapagsasagawa ng tamang investigasyon ng pamahalaan kung walang detalye o ebidensyang ibinibigay ang panig ng nag-aakusa. Dagdag ng Undersecretary, hindi kasalanan ng ehekutibo kung hindi mapatunayan ang existence ng Oplan Romanov dahil mismo ang nagbanggit nito ay wala namang naipakikitang patunay. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Ibinasura na ng Korte Suprema ang lahat ng petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa desisyon ng Supreme Court, moot na o wala ng praktikal na dahilan para suriin pa ang mga petisyon dahil sa mga pagbabagong ipinatupad sa mga regulasyon sa trapiko. Partikular dyan ang Unified Traffic Code sa Metro Manila na naging basihan ng unang mga hamon sa NCAP. Ang NCAP ay isang traffic regulation system kung saan ginagamit na lang ang CCTV cameras para makapanghuli ng mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Ibig sabihin wala nang mano-manong paninita mula sa traffic enforcers. Padadalhan na lang ng violation ticket ang mga motorista para bayaran ang kanilang multa. Maaari rin nilang i-check ang kanilang record sa eGov.ph Super App o kaya naman sa myhulika.com.
Namataan ng ilang residente ang isang buhawi o funnel cloud sa San Miguel, Bulacan nitong Martes. Ayon sa Pag-asa radar images, kaugnay ito ng thunderstorm na nabuo sa hangganan ng Gapan, Nueva Ecija at San Miguel, Bulacan na tumawid hanggang Metro Manila. Sa mga larawan at video na kumalat online, makikita ang mahabang buhawi mula sa kaulapan na tumama sa bahagi ng bukid sa barangay Bagong Pag-asa. Dahil sa lakas ng hangin, nabuwal ang ilang puno at natuklap ang bubong ng ilang kabahayan. Naramdaman din ang epekto sa kalapit na lugar bago tuluyang nalusaw ang buhawi. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Susunod, mahigit 2 milyong balota para sa BARM elections, sinimulan ng iimprenta ng COMELEC. At lahat na lang ba? Philippine defense officials ibinasura ang pag-aangkin ng China sa Batanes. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pinaghahanap na ng Quezon City Police District ang isang tricycle at ang driver nito matapos makuna ng video na tila nagwiwili o nag-e-exhibition habang nagmamaneho sa Congressional Avenue sa Quezon City. Sa video, makikitang mabilis ang takbo ng tricycle habang nakaangat ang sidecar nito. Ikinababahala ng netizens ang delikadong pagmamaneho lalo na at nangyari ito sa isang abalang kalsada. Patuloy na tinutukoy ng QCPD ang unit at ang driver para sa posibleng pananagutan sa batas trapiko. Nagsimula na ngayong Huwebes ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14. Handa rin ang Commission on Elections sakaling may bagyo o anumang posibleng hadlang na mangyari. Narito ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. 2 buwan bago ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, umarangkada ng printing ng mga balota ngayong Huwebes sa pangungunayan ng Commission on Elections, katuwang ang National Printing Office. Gaya ng mga modipikasyong binanggit ng komisyon, bago pa man maikasa ang parliamentary election, may larawan ng mga kandidato at logo ng mga party group ang balota. Isang linggo hanggang 2 linggo, tapos ang 2.3 million. Ang medyo matagal lang po ay verification ng balota. Ibe-verify po nga kasi isa-isa ang balota and aabutin po yan ng mga 3 linggo. Gaya ng mga nakaraang printing, inunang iimprenta ang sa malalayong probinsya at munisipyo, alang-alang na rin sa pagbiyahe ng mga ito. Target ng komisyon na sa unang linggo ng Agosto, simulan na rin ang deployment ng mga kagamitan. Kabilang ang automated counting machine o ACM, ballot boxes, baterya at balota sa lahat ng probinsya ng buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nangako rin ng komisyon na paiiralin ang maigting na transparency at patas na pagboto. Gusto namin ipakita sa inyo yan. Para wala yung mga alingas-ngas, yung lagi na may nagsasabi, may secret server, etc. etc. The ballot itself is the mode wherein our voters would express their sentiments, their decision as far as in choosing the candidates who will run the government in the BARM parliamentary elections. Samantala, tiniyak ng COMELEC na walang kahit anong banta silang namomonitor ngayong papalapit na ang parliamentary election. Nakahandaan nila sila lalo't kasabay ng deployment ng mga election paraphernalia. Panahon na rin ng pagpasok ng mga bagyo sa bansa. Yung bare months pa na ngayon ng panahon ng bagyuhan eh. So yan po, aware po kami dyan at anytime. Sabi nga ng aming Executive Director, anytime nakakailanganin maglikas ng mga tao at ilipat ang polling place, gagawin po natin yan. Nakatakda rin 1 linggo bago ang botohan ang final testing and sealing ng mga ACM. Gagawin itong centralized o kada munisipyo ang testing imbis na kada presinto para mas mabilis at matiyak ang seguridad ng mga ito. Pagtitiyak pa ng komisyon, wala na anilang hahadlang sa makasaysayang parliamentary elections at tuloy na ito matapos ang 3 beses na pagkakaudlot. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Pinuno ng mga bulaklak ang puntod ng yumaong Ateneo Blue Eagles basketball player na si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur. Ito ay isang buwan matapos siyang pumanaw sa team building activity sa Aurora noong June 8. Matatandaang nalunod si Baterbonia kasama ang teammate na si Divine Adili na isang Nigerian national. Bumuhos ang suporta at pakikiramay mula sa pamilya, kaibigan, fans at basketball community, kabilang ang mga online tribute para sa atleta. Samantala naghahanda ang Talacogon Municipal Information Office ng commemoration ceremony para sa ika-40 araw ng pagpanaw ni Baterbonia sa July 18. Nakipagpulong na rin ang lokal na pamahalaan sa mga magulang ni Rene para sa naturang programa. Inanunsyo ng Malacanang na ilalabas na ngayong taon ang fiscal year 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong empleyado ng pamahalaan. Sakop nito ang mga government workers na makakapasa sa itinakdang requirements at performance criteria. Ayon sa palasyo, bahagi ito ng pagkilala sa serbisyo at kontribusyon ng mga kawani. Samantala, pinangunahan ni na First Lady Liza Marcos at Parañaque Mayor Edwin Olivares ang pamamahagi ng sako-sakong mga bigas sa libo-libong pamilya mula sa vulnerable sector sa Parañaque Sports Complex nitong Huwebes. Layo ng programa na makatulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan, lalo na sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng pangunahing bilihin. Kinumpirma ng Department of Education na mas dumami ang mga naitatalang insidente ng karahasan at banta sa paaralan matapos ang nangyaring mass shooting sa San Jose National High School, Tacloban City noong Hunyo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, tinukoy ni Senator Bam Aquino ang sunod-sunod na insidente sa mga eskwelahan, kabilang ang bomb threats, pananaksak at pagkakarecover ng mga baril at bala. Layon ng komite na makabuo ng School Safety Act, lalo't partikular na ikinababahala umano ng DepEd ang bomb threats at shooting threats. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, bagamat may mga insidente na rin noon, mas dumalas ang mga ito matapos ang Tacloban shooting. Humingi rin ng tulong ang ahensya dahil hindi lang seguridad ng paaralan ng usapin, lalo't mahirap pigilan ng karahasan kung may intensyon, motibasyon at impluensya sa isip ng estudyante. Nabanggit din sa pagdinig na umano'y dumami ang downloads ng video game na Gorebox matapos ang Tacloban incident na isa sa mga nakikitang dahilan ng otoridad kaugnay ng Tacloban shooting. Medyo mahirap talaga, Mr. Chair, kasi this is something that probably we can now say that is already beyond DepEd na rin, because what we cannot prevent really are three things. No? Number one is the intention of the learner. Second is the motivation. And of course, number three, and I think the most important one is the influence. So even if we secure our schools in terms of the facilities, if that there is the intention, the influence, and the motivation, gagawin at gagawin talaga. Ibinalik sa PNP General Hospital si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan habang patuloy ang gamutan sa kanyang hypertension at chronic kidney disease. Ayon sa ospital, nananatili sa close medical observation si Bonoan at patuloy umano ang pagbibigay sa kanya ng gamot at pagmomonitor sa kondisyon. Hindi naman sumailalim sa dialysis si Bonoan at stable ang kalagayan, lalo't hindi ito itinuturing na kritikal. Unang dinala ang dating kalihim sa PNP General Hospital June 1 matapos sumuko sa otoridad, kasunod ng warrant of arrest mula Sandigan Bayan, kaugnayan ng umano'y multi-billion peso flood control corruption case. Nananatili si Bonoan sa kustudiya ng pulisya habang nahaharap sa plunder at graft charges. Nandito po siya sa ngayon sa atin, undergoing pa rin po ng treatment ng hypertensive vascular disease and CKD po, chronic kidney disease po. Aside dun sa medications niya, monitoring pa rin po tayo ng condition po niya. Lahat na lang inaangkin
Ibinasura ng mga opisyal ng Depensa at Maritime Security ng Pilipinas ang umano'y claim ng China na sakop nito ang Batanes dahil sa pagiging natural geographical extension daw nito ng Taiwan. Ayon sa Maritime Transparency Initiative na Sealight, lumabas ang naturang pahayag sa isang symposium ng mga Chinese scholars sa Jinan University, Guangzhou, China, June 30. Sinabi umano ng mga dumalo sa symposium na walang sapat na historical o legal na basihan ang kontrol ng Pilipinas sa Batanes. Pero para kay National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, isa na namang paraang ito ng Beijing para palawakin at bigyang katwiran ng kanilang mga pag-aangkin. Ibinasura rin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang umano'y konklusyon ng Chinese scholars at tinawag itong kalokohan. Kapag hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again. Baka hindi natin alam, baka pati Ilog Pasig ang kinin na rin ng China. We should not allow this to go unresponded to, no? Number one, all academics in the world should throw to douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan eh. Pinainit ni kapamilya star at actress TV host na si Ann Curtis ang mga kalye sa Tokyo, Japan para sa isang glamorosong night photo shoot. Kasama rin sa biyahe ni Ann ang kanyang anak na si Dahlia na naging bahagi rin ng ilang sweet na sandali sa Japan. Sa mga ibinahaging larawan, makikita si Ann na confident na rumampa sa gitna ng makukulay na ilaw at urban backdrop ng Tokyo. Dagdag pa sa naging usap-usapan ang pagsuot ni Ann ng luxury fashion pieces na lalong nagpatingkad sa kanyang sophisticated at world-class na estilo. Muling ipinakita ng aktres ang kanyang style at international star appeal. Humanga naman ang marami sa kanyang eleganteng look kasabay ng kanyang natural na ganda at fashion sense. Sa aming pagbabalik, Catherine is here. Ang kakambal na wax figure ni Catherine Bernardo ipinasilip na sa Makati. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Nandito na ang Catherine. Opisyal na ngang ipinakita ng Madame Tussauds Hong Kong ang wax figure ng Asia superstar Catherine Bernardo sa Glorieta Activity Center sa Makati City. Nagkaroon ng pagkakataon ng fans na makita ng malapitan ang wax twin ni Catherine sa official debut nito sa Pilipinas. Si Catherine ang ika-5 Filipino icon na na-immortalize through wax ng Madame Tussauds. Matapos ang launching, ililipad naman ang wax figure sa Hong Kong, kung saan ito permanenteng i-display sa Madame Tussauds Museum doon. Para sa fans, pambihirang pagkakataon na makaharap nila ang kanilang idolo kahit na sa anyo ng kanyang stunning kakambal na wax. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa historical film noong 1971 na Nicholas and Alexandra. Ayon sa kwento, walang sino man ang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa pagkitil ng buhay ng isang tao. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.